Kinben Book 5, Chapter 131. Tumalon nga si Baron para ilagay ang bola sa basket. Kaso, napaseryoso siya sa paglitaw ni Mendez at sa pagbitaw niya ng bola ay natamaan naman ito ng kanang palad ng player na humarang sa kanya. Ang mga nakakita ng kakampi ni Ricky sa defensive play na kanyang ginawang iyon ay napaseryoso at maging si Coach Isaiah ay hindi makapaniwala. Ang taas ng vertical leap nitong si Ricky. Alam kong mataas siyang tumalon pero sambit nga sa sarili ni Isaiah at sa paglapag ni Mendez ay magkasabay na bumagsak ang kanyang mga paa. Paglapag nga rin ni Baron ay napatingin siya kay Ricky na makikitang napahinga ng malalim at napangiti sa kanya. Kailan ka pa naging ganoong kataas tumalon? Bulalas ni Baron at si Ricky naman ay medyo napaisip sa tanong na iyon. Mataas ba kuya ang talon ko? Tinimingan ko lang ang talon ninyo, kaya ako na block. Wika naman ni Ricky at napatawa naman ng pilit si Baron nang makita ang ekspresyon ng kanyang kaharap. Ricky, pumunta ka nga rito. Tawag nga ni Coach Isaiah at makikita ngang pinalapit ito sa may dingding. May sukatan nga rito ng vertical leap ng mga players. Tumalon ka nga rito, iyong full force mong talon. Sabi nga ni Coach Isaiah, sabi pa nga ni Coach Isaiah at ang kanyang mga players ay agad na naglapitan doon para tingnan ang taas ng talon ni Ricky. Nasukat na rin naman dati ni Ricky ang kanyang vertical leap at sa pagkakaalala niya ay umabot siya ng 250 centimeters. Sanay ang mga binti ni Ricky at sa nakita kong talon niya kanina ay parang hindi iyon pangkaraniwan sa kanyang height. Sabi nga ni Maki, nakatabi si Mover. Naalala ko tuloy si Spadweb, iyong 5'7 ng NBA. Wika naman ni Mover Flores at makikita na nga ang pagpwesto ni Mendez para sa pagtalo nito. Huminga nga si Ricky ng malalim at dito na nga dumiin ng kanyang sapatos. Sa pagbuwelo pababa ng kanyang katawan ay dito na nga siya buong lakas na tumalon na ikinaseryoso ng mga kasamahan niya sa loob ng court. Paglapag nga ni Mendez ay agad siyang humarap sa direksyon kung nasaan ang side ng team to. Napakuyong pa nga siya sa kanyang ginawa at napangiti siya ng marahan nang magawa ang dunk na iyon na ilang araw na niyang pinapraktis sa basketball court ni na Andrea tuwing umaga dati. 5-40 ng score at wala siyang kamalay-malay na nagawa na pala niyang gulatin ang lahat sa nagawa niya. Kailangan normal lang ito kay Mendez na agad na naghanda para sa pagdepensa dahil ang bola ay babalik na muli sa kalaban. Depensa na, hindi pa tayo talo. Sabi pa nga ni Ricky sa kanyang mga kasamahan na napalunok na lang nang mapatingin sa kanya. Napatango sila pero malinaw pa rin sa isip nila ang nakita nilang dunk nito. Ayaw nilang maniwala pero hindi naman ito isang panaginip. Bibihira ang gumagawa noon. Lalong naging interesante ang Mendez na ito. Sabi nga ni Coach Gary na ipinasa na kay Magbano ang bola para sa inbounding ng mga ito. Sinambot naman ni Pado ang bola at napatingin siya kay Mendez na agad na nilapitan si Bool upang depensahan. Hindi rin mawala sa isip niya ang ginawa nito kaninang dunk. Kaya pala niyang dumakdak, hindi basta-basta ang kanyang binti kung ganoon. Sabi nga sa isip ni Padua na napaseryoso nang harangan siya ni Gardose. Pero hindi kayo noon may ipanalo. Sabi nga ni Padua sa sarili at sa pag-atras niya ay bumigla siya ng sugod sa kanyang bantay. Dumating si Bagos para sa screen at isang biglaang pagkaliwa ang kanyang ginawa na sinundan niya ng pag-abante papunta sa painted area. Hinarangan siya ni Yasay kaso napabalik ito kay Hermosa nang lumayo iyon. Dito na nga tumalon si Padua para magpakawala ng isang floater shot sa harapan ng sumabay na si Bondok. Bumagsak nga ang bola sa ring at sa kasamaang palad ay nagmintis iyon na kinagulat ni Padua sa kanyang paglapag. Ang mga manlalaro nga ay agad na napalingon sa harapan ng basket kaso mula rin doon ay makikita nga ang pag-angat ng isang manlalaro na siyang kumuha ng rebound. Si Mendez ang nakakuha ng rebound. Dito na nga rin napatakbo si Magbano at Bagos para ito ay itrap. Kaso umabante si Mendez at nilampasan sila bago pa man nila magawa ang kanilang plano. Lumusot si Mendez sa pagitan nila at nang makita naman ito ni Padua ay mabilis niyang inasinta ang bola. Ngunit biglang gumalaw ang isang paa ni Mendez, humakbang ito pabalik at bumigla ng pagtalikod sa kanya. Nasinundan ito ng isang biglaan at mabilis na pagkaliwa. Isang half spin move crossover iyon
at nagawa nga niyang malampasan si Padua. Kasunod nga nito ay ang pagsabay rito ni Hermosa, kaso hindi nito basta naabutan si Mendez na naitawid na nga agad ang bola sa side nila. Isa na naman ngang libreng espasyo papunta sa basket ang nakikita niya. Bumilis ang dribble niya sa bola at dito na nga siya buong bilis na hinabol ni Padua, Magbanwa at Hermosa. Napahinto na naman ang tingin ng mga manonood kay Mendez at sa pagdating nito sa harapan ng basket ay bigla na naman itong tumalon, kaso sa pagkakataong ito ay bigla na lang niyang ibinato palayo ang bola. Ang tatlong humabol nga sa kanya ay napaseryoso sa extra pass na iyon. Dumiretso nga ang bola kay Gardose na mabilis na huminto sa 3-point area at doon ay walang alinlangan niyang pinakawalan ang bola. Umarko ang bola at hinalit nito ang basket sa pagpasok nito sa ring. 8-14 na nga ang score matapos iyon at mabilis nga tumakbo si Mendez pabalik. Hindi na nga niya pinansin ang tatlong players ng kalaban na nasa kanyang likuran at agad nga siyang lumapit kay Gardose na hindi maiwasang matuwa sa nagawa niyang iyon. Ayos, depensa na, sabi pa nga ni Ricky at agad niyang tumango si Gardose. Bumalik agad sila sa side ng kalaban at makikita nga ang paghinga ng malalim ni Yasay, Venturina at Bondok. Napatingin sila kay Mendez at napangiti sila ng marahan. Pagkatapos noon ay nilapitan agad nila ang kanilang mga katapatan at inihanda ang kanilang sarili para sa pag-comeback. 6 na nga lang ang lamang ng Team 2 at marami pa raw oras ang natitira sa kanilang laban. Ipinasa nga ni Padua muna ang bola kay Magbanwa at sa pagharap naman ito kay Venturina ay napaseryoso siya nang kamuntika na siyang matapikan ito ng bola. Napaatras nga si Magbanwa mula rito at nang mapatingin siya sa mata nito ay nakaramdam siya ng panganib. Akin na, bulalas naman ni Hermosa na iniwanan bigla si Yasay. Ipinasa nga ni Magbanwa rito ang bola at nang makita naman ni Yasay ang pagsambot ni Hermosa ay napatakbo siya ng mabilis. Hinabol niya ito at napadiretso nang bumigla si Hermosa ng paghinto. Agad nga ring tumalon si Sandy para sa isang jump shot. Pinakawalan niya ang bola at dito naman nga biglang umalingaw-ngaw ang isang tunog ng paghampas dito. Mula sa likuran ni Hermosa ay naroon nga si Gardose na ikinaseryoso rin ni Padua. Isang block from behind ang nangyari at sa pagbagsak ng bola ay siya naman paghawak ni Mendez dito. Sina Padua at Magbanwa naman ay napatakbo kay Mendez, kaso bigla nitong ibinato ang bola papunta sa side nila at napatakbo na nga lang ang Team 2 dahil sinambot na nga ito ni Yasay na buong bilis na ginawa ang isang libreng layup. 10-14 at nagkatinginan nga ang Team 2 dahil sa ginagawang run ng Team 1. Napakuyom nga si Hermosa at si Padua naman ay humingi na nga muna ng timeout kay Coach Gary na agad namang sumilbato. Napangiti naman si Ricky at ang kanyang mga kakampi ay ganoon din ang ginawa. Agad sila nagpunta sa tabi para uminom ng tubig. Medyo may hiya pa nga ang apat kay Ricky nang sila ay magsama-sama. May kung anong karisma raw ito na hindi nila maipaliwanag at ramdam nilang sa pagkakataong ito ay hindi na sila muling magkakaroon ng pangamba. Mabilis kasing ibinalik ni Mendez ang kumpiyansa nila matapos ang ginawa nitong dunk na nakatatak pa rin sa kanilang isip. 4 na lang, sabi nga ni Ricky at napatango naman ang kanyang mga kakampi nang marinig iyon. Mula naman sa kabilang team ay makikita nga si Hermosa na nagpapasaring kay Padua. Ipasa kasi ninyo sa akin ang bola. Masyado kayong affected sa dunk ni Mendez kaya nawala kayo sa laro. Natatawang wika nga ni Hermosa na ikinailing naman ni Magbanwa. Masyado kang mayabang ah. Pinapasahan ka na ng bola pero hindi ka naman nakaka-score. Wika nga ni Magbanwa na medyo hindi na nakapagtimpi sa sinasabi ni Hermosa. Sige, si Hermosa ang bigyan natin ng bola. Kapag naka-score ka, ikaw na ang tama. Hahayaan ka namin. Sabi naman ni Padua na ikinaseryoso agad ni Nabuol at Bagos. Ito ang mahirap sa team na ito. Pataasan ng ihi. Pero ano ba ang magagawa namin? Nasabi naman ni Bol sa sarili na aminadong hindi niya basta masabayan si Mendez kung sa bilis daw ang basehan. Sumilbato na nga si Coach Gary at hudyat iyon na tapos na ang timeout na hiningi ng Team 2. Isang timeout na tila wala naman daw nangyari. Sa pagpunta nga ng possession sa kanila ay napangiti na nga lang si Hermosa nang siya na ang pasahan ng bola. Sa pagdating nga niya sa side nila ay binigla niya ng tira ng 3 ang kanyang bantay na si Yasay na sumabay pa rin naman sa kanya. Hinalit ng bola ang basket at napangisi agad si Hermosa
Matapos iyon, marahan pa nga niyang inilingan si Yasay at pagtingin niya sa kanyang mga kakampi ay agad siyang napatango sa mga ito. Sabi sa inyo, ako na ang hahawak sa bola. Sabi pa nga ni Hermosa na ikinakulong naman ni Padua at ni Magbanwa na medyo hindi natutuwa sa pagyayabang nito. Pero pagbigyan na at naka-score siya, wika na nga lang ni Magbanwa. Depensa na, ayusin ninyo para hindi na tayo matalo. Bulalas pa nga ni Hermosa na tila siya raw ang leader ng Team 2 sa tono ng pananalita nito. Sina Bol at Bagos nga ay napangiti na lang ng pilit. Pwede na rin kung mananalo kami. Sabi nga ng dalawa na naghanda na kaagad para sa pagdepensa. Mukhang maganda na pag-usapan nila noong timeout nila. Sabi na nga lang ni Ricky sa sarili at nakikita ngang dinikita na siya ni Bool. Si Padua naman ay mahigpit na dinepensahan si Cardose. Ayaw raw niyang mayabangan ni Hermosa kung kaya aayusin daw niya ang paglalaro. Nang makita naman ni Venturina ang nangyayari kay Cardose ay agad siyang lumapit dito upang magbigay ng screen. Nang makita naman ito ni Cardose ay agad niyang ginamit iyon upang makatakas kay Padua. Isang screen na naman ang nagamit ni Cardose para sa pagkakaroon ng space at agad nga rin siyang tumalon para magpakawala kaagad ng press. Kaso, sinupalpal siya ni Hermosa na biglang lumitaw sa kanyang harapan. Nakita ko na iyan. Sabi nga ni Hermosa at ang bola nga ay tumalon papunta sa side ng Team 2. Pumaripas nga agad ang takbo si Mendez kaso na-delay siya dahil sa biglang paggitgit sa kanya ni Bool. Si Magbanwa naman ang nakakuha ng bola at agad nga siyang nilampasan ni Venturina na agad siyang hinarangan. Hindi sila pwedeng maka-score. Sabi nga ni Jeff Venturina sa isip at sa pagharang niya kay Magbanwa ay nabigla na lang siya nang tumalon ito sa 3-point area. Isang tres ang pinakawalan nito at sina Hermosa at Padua ay napaseryoso sa biglaang tirang iyon. Maghintay ka ng kasama, sigaw ng dalawa na hindi naman pinansin ni Magbanwa. Lalo na nga't ang bola ay hinalit muli ang basket na kinaseryoso ng Team 1. Bumalik nga agad sa 10 ang lamang ng Team 2 dahil sa tirang iyon ni Magbanwa. Hindi ito maganda Nasabi na nga lang ni Mendez at sa pagsambot ni Cardose sa bola ay ang agad niyang paghingi rito. 10-20 nga ang score at sa pagsambot ni Mendez ay bigla na lang siyang tinapikan ni Bool ng bola na kinabigla ng mga players ng Team 1.